Ngayong tag-init na, dagsana ulit ang mga turista sa isla ng Boracay na sumailalim sa 6 na buwang rehabilitasyon. Para kumuha ng update sa sitwasyon sa pamosong isla, makausap po natin sa telepono si Pia Miraflores, ang Executive Director ng Boracay Foundation. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Miss Connie and Sir Rafi. Yes, ma'am. Can you give us an update? Kamusta na ho ang Boracay ngayong panahon na ng tag-init? At dagsana naman syempre yung mga turista. Maayos na ho ba yung mga proyektong ginawa ho nung isinailalim sa rehabilitation ng isla? Sa ngayon po, tuloy-tuloy po ang pagdagsa ng mga turista dito sa Boracay, lalo na napapalapit na yung Holy Week. Ngayon, sinisikap namin, syempre, ongoing po yung rehabilitation. If matatandaan po natin, 2 years po yung timeline na binigay po based sa executive order. So, while marami na pong naayos, marami pa rin pong kailangang ayusin. So far naman, mapapansin natin na yung kalsada po ng Boracay is maganda na po, malayo na po siya sa dati. So, yung kalsada po natin, meron na po tayong loading and unloading bays na natututunan na rin pong gamitin ng mga taga dito po para hindi po mag-cause ng traffic sa kalsada. Tapos, strict na rin po ang implementation, of course, ng environmental laws and ordinances dito sa Boracay. Alright, pero yung sewerage system ho ba, masasabi natin talaga na in place na maayos? We could say po for the establishments po kasi part po yan ng Yes po, pero nakikita ba na meron talagang naging effect yung ginawa doon para sa serbisyo po? Opo, makikita naman po natin na marami na pong sumusunod po talaga doon. Kailangan lang din siguro natin mag-focus din sa mga education po ng mga communities, lalo na po yung mga hindi po talaga from Boracay na mga, yung mga workers na ma-educate din sila na to make sure na yung tinitirahan din po nila is properly connected to the sewer line or may proper sanitation facility for the sewer treatment po. Yung issue sa basura, na-address din ho ba? Sa ngayon po, meron diba tayong ini-implement talaga na single-use plastic ordinance. So, ini-encourage talaga yung mga tindahan na wag na pong magbigay ng plastic. So, natututo na rin po yung mga taga dito na pag bumili po sila sa tindahan, may dala sila sariling eco bag or as much as possible, avoid the use ng mga plastics or kung bibili na lang po is yung pwede pong magamit ng pangmatagalan, hindi po yung mga sachet or yun nga po, single-use plastics para po makatulong din kasi yun po yung isa sa malaking gastos din sa isla, yung paghaul po ng basura palabas ng Boracay. Opo, and speaking of yung mga sa basura, marami na dismaya syempre pa nung nalaman na walang kinahinatnan pala yung pagsisingil ho, 'di ba, ng milyong-milyong pisong halaga na ng utang ng lokal na pamahalaan sa pagkokolekta ho ng basura for the environmental fees and all of that problems in the past. Ano ho ang update kung meron ho kayo? Sa ngayon naman, hindi ko lang po sure kung ano po yung na wala pong kinahinatnan kasi natututo na rin naman po yung mga taga dito. No, I'm talking about, ma'am, yung previous, na naningil, tapos hindi napunta, obviously, dahil ang daming kalat, may problema sa basura, hindi ba? Yung sewerage system at everything na kailangan na parte ng kalinisan, hindi ho napunta doon para maprotektahan yung ating environment. I think, yun nga, part din sa amin sa Boracay Foundation, ang pinakamalaki kasi nating kailangan is disiplina po and education. So, nagkaroon siguro tayo ng ganong problema in the past dahil po marami po na hindi aware sa effect nung ginagawa nila sa kanilang mga personal na pamamahay or sa mga establishments na ganun pala yung consumption nila is kahit sabihin natin na konti lang, pero pag pinagsama-sama po lahat, malaking problema po para dito sa Boracay. So ngayon, talagang nagpo-focus kami kasama yung Boracay Foundation, nag-i-educate kami sa mga community na iwasan pong gumamit ng mga basura na yung tinatawag nating residual waste, na yun yung tumatambak sa landfill. So, yun po yung mga basura na hindi na talaga mare-recycle.
So, yun po, kailangan po talaga ng disiplina doon. So, ngayon, yung mga tao natututo na rin na as much as possible, iwasan nila yung paggamit ng single-use plastic, residual waste, kung Right. pwedeng i-recycle po. And yung target po namin ngayon is maturuan din yung mga community about naman po sa bio-waste po. Kung kaya po na mag-compost sa kanya-kanyang bahay, para hindi na po natin problemahin din yung bio-waste na isa Oo ding nga. malaking problema din po. May sapat na tao ho ba kayo para gawin yung talagang educational kumbaga campaign na ginagawa ninyo ngayon sa mga nandyan po sa Boracay? Actually po, for several years, nagpa-partner po kami with the local government and then the other stakeholders here on the island. And then yung mga volunteers po, yun po yung talagang tumutulong po na pumunta po classroom to classroom to educate yung mga bata about sa iba't iba na issue ng environment dito sa island. Oo. So kung meron pong mga visitors, pwede rin po silang mag-reach out sa amin kung meron silang free time at pagkataon na meron kaming schedule, pwede po silang mag-volunteer. Ayun. Kasi napakagandang ginagawa ninyo at least. No? Talagang kailangan natin ma-educate ang lahat ukol dito eh. Pero yung environmental fee na pag-uusapan po, di ba, na maaring itaas pa yan, are you in favor of that? Sa ngayon po, hindi pa po namin talaga napag-usapan within the board of directors po yung opinion or yung stance ng Boracay Foundation regarding that issue. Next time, pwede po kita ma-update po regarding that. Pero if siguro naman if it's for a good cause and if we're ensured na magagamit talaga siya for the benefit of the island para mas maging efficient yung services, I think there will be no problem with that. Alright. Maraming salamat po, ma'am, sa inyong binigay sa aming oras dito po sa Balitang Hali. Thank you very much, Ms. Connie. Yan po Good naman day si Miss po. Mia Miraflores, ang Executive Director ng Boracay Foundation.